Sa pool na naman po itong kare-resign lang na DepEd Secretary na si Sara Duterte. Grabe ano. She was never a sincere DepEd Secretary. I would also say na she will never be a sincere leader of our country. So sana magising na yung mga uto-uto nating kababayan na ang isang ito, bukod sa walang kakayahan, ay hindi nga sincere sa kanyang pagsilbi sa ating bayan. O, ayan. Booking. Ayan, sapul na sapul. Sabi dito, Kabataan Party List Representative Manuel asserts that Vice President Sara Duterte's resignation as Secretary of the Department of Education demonstrates her lack of genuine concern for the education sector from the start. Wala naman talaga. Hiniling niya yan eh. Gusto lang niya yan. But speaking of background, qualification, di ba wala naman talaga, napakalayo. Nakita nyo naman kung sino lang talaga ang nagtatrabaho sa mga investigation, sa mga pagdinig. O di ba wala naman talaga masabi itong si Sara Duterte tungkol sa kanyang ahensya dahil yung mga undersecretary pa rin niya ang nasa front at nagsasalita. Wala po. Title lang ang gusto ng isang ito. At hindi po yan bago sa mga Duterte. Manuel criticized Duterte for maneuvering to lead a department with one of the largest budgetary allocations. Tingnan niyo naman. So bakit hiniling na si Sara Duterte? Kasi nga, in the history, madalas ay may pinakamalaking budgetary allocation ang ahensya ng DepEd. Yun po ang dahilan. Okay? Kasi pag malaki nga naman ang pondo dyan sa isang ahensya, talagang makakadilahensya ka. Talagang meron kang oportunidad. Ay kung maliit na ahensya at maliit lang ang budget o allocation ng ahensya na yon, talagang wala kang mahihita. Kaya yan po ang pinili ni Sara Duterte. Yan din po ang sinabi natong si Manuel. Yan din po ang sinabi ng ilang kongresista. So yun. And then abandoning the position when it no longer served her agenda. Yun. Sabi naman ng iba, pinaghahandaan ang 2025 election. Kaya ayan, nag-step down na. Sabi naman ng mga diehard, panatiko ng mga Duterte, actually itinuturing nila na heroic move ang ginawang ito ni Sara Duterte. At yun nga, saang banda? Bakit naging heroic yung ganito? O diba? Napakadaling bitawan, walang, sabihin na natin, walang hint, wala man lang nakitang indikasyon na after few weeks, after a week, after a month, ay magre-resign siya. Wala. Basta lang, go! At take note, wala pong valid reason, walang rason, matinong rason. Dahil wala naman talagang reasoning power ang mga katulad ni Sara Duterte. Because, mahina. Paano nga naging lawyer ang isang ito? He claimed that Duterte was never a sincere DepEd secretary and her resignation further underscores this insincerity. Insincere. Ayun. Ay bilang Vice President kaya. Sincere ba? Sincere ba etong tambalos-los na ito? Nako, mukhang wala rin po tayong maaasahan. Wala nga tayong nababalitaan na ginagawa na ito. Meron. Sorry meron. Ang unang ginawa na si Sara Duterte bilang Vice President ay nagpagawa ng mga satellite offices ko ng Vice President. Asa na yung mga yan? At magkano ang budget yan? Paanong nangyari? At anong rason? Anong naging magandang naidulot? Sabihin na natin, meron bang naitulong sa ahensya niya or sa Office of the Vice President yung kanyang unang pinagkagastahan ang mga satellite offices? O di ba? Pabida nung una. Yung tipong akala mo talaga may gagawin. Pero wag ka. Wala. Diyos ko po.